So mga kapatid, ang isa sa pinakamaganda sa relihiyon ay yung pangako ng buhay na walang hanggan. Maraming organisasyon na dapat na pwede nating samahan, pero sa lahat ng organisasyon, tanging ang relihiyon lamang ang nagtuturo ng buhay na walang hanggan. Ang ibang mga grupo maaaring magturo ng knowledge, maaaring magturo ng tungkol sa kung paano ka magkapera, maaaring magturo ng tungkol sa brotherhood, sa kapatiran, at marami pang iba. Ngunit mga kapatid, ang pananampalataya, ang relihiyon ay nagtuturo ng tungkol sa lugar na kung saan pagdating ng panahon, ang lugar na ito ay ating pupuntahan at ating mararating. So ito po yung turo ng ating Panginoon sa kanyang mga mananampalataya. Ito yung sinasabi nating pag-asa nating mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mga aliwan tayo, mga tuwa tayo, na tayo ay sumasampalataya na para bagang namamana lamang tayo sa dilim at wala naman tayong pupuntahan, walang mararating. Mga kapatid, napakalinaw ng direksyon ng mga mananampalataya ng ating Panginoon na sino mang lumalapit sa Kanya, sino mang sumusunod sa Kanya, sino mang sumasampalataya sa Kanya, merong direksyon at ang direksyon na yan ay ang langit. Ang buhay na walang hanggan. Ito pong ating binasa sa ngayon ay ipinaliwanag po rito kung ano ang kalagayan ng langit. Kung magiging ano tayo, kung ano yung kalagayan, yung lugar na ating pupuntahan. So, isa-isahin po natin ito para makita natin at nang sa ganon, mga kapatid, pagdating ng panahon, ito pala yung pupuntahan naming lugar, ito pala yung magiging kalagayan namin sa aming paglilingkod sa Panginoon. Sabi rito, ang may sabi nito mga kapatid si Juan, at nakakita siya ng pangitain. Sabi niya rito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Take note mga kapatid, yung nakita niya hindi po lumang langit, hindi siya lumang lupa. Bagong langit at bagong lupa. So, mahalagang aral ito sapagkat mayroong nagsasabi, kung hindi ako nagkakamali ay saksi ni Jehovah. Nagsasabi sila na mamanahin nila ang lupa. Hindi ko alam kung nakarinig na kayo ng ganon. Mayroon sila mga binibigay ng mga pamphlets na kung saan ang mga tao ay kapiling ang snake, lion, tiger, yung mga mababagsik na mga hayop, at kalaro ng mga bata, pino-project nila yung kalagayan na yon. At darating daw ang panahon na babaguhin ito ng ating Panginoon, ng lupang ito, at pagkatapos ito na yung magiging tahanan ng tao. Dahil aalisin na dito yung mga mababagsik, babaguhin yung mga matatapang na mga hayop at makakapiling na ng mga tao, makakalaro ng mga tao. Ngunit dito po sa ating binasa, hindi po ganoon ang pagkakasabi na mamanahin ng lupa. Kasi ang sabi, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. So sa makatuwid, itong lumang itong lumang image na ito, pati yung dagat na meron tayong dagat, ibig sabihin, babaguhin yan, wala na yan. Hindi na yan yung makikita natin. Hindi na yung simpleng aalisin mo lang yung masama sa daigdig, pagkatapos titirahan na ito ng mga mabubuti. Hindi po ganun ang pagkakapaliwanag dito. Sa halip ang pagkakapaliwanag dito ay bababa, bagong langit, bagong lupa, hindi katulad ng dati. So pag sinabi natin hindi katulad ng dati, hindi ganun ang image.
Ang sabi nga dito, wala na rin ang dagat. Alam nyo kasi, ang dagat, kaya sinasabi ditong wala na yung dagat, ang dagat kasi sumisimbolo po yan doon sa kaguluhan, kalituhan. Pag nasa dagat ka at malalaki yung alon, wala ka ng, parang makaramdam ka ng wala ka ng pag-asa. Lulutang-lutang ka sa dagat, wala ka ng pag-asa. Nakakatakot kaya sa dagat. Kaya dito, yung dagat dito na sinasabi ay kaguluhan ito. So sinasabi rito, wala nang dagat, ibig sabihin, wala nang presensya ng kaguluhan dito sa bagong langit at bagong lupa. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng kakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. So yung banal na lungsod na sinasabi rito ay bababa, yung bagong Jerusalem, bababa, buhat sa Diyos. So babaguhin ng ating Panginoon yung bagong lungsod ito, bagong syudad ito. Hindi na ito katulad ng nakikita natin sa mundong ito. Mga kapatid, suportahan natin ng mga ilang talata yung pinapaliwanag kong ito na ang mundo ay hindi na ito yung ating titirhan. Itong present condition o present image ng buong sanglibutan. Bakit? Kasi dito sa sa Mateo 24, pababa hanggang 31. Sabi rito, at pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mahuhulog ang mga bituin mula sa langit at yayanagin ang mga kapangyarihan sa langit. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Susuko niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpita at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin. So, ang sabi po rito, sa panahon na yon, magkakaroon ng mga paghihirap at magdidilim ang araw at ang buwan at hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mahuhulog ang mga bituin sa langit. So, ibig sabihin, yung kalawakan ay mayayanig. Magkakaroon ng kiyos ang kalawakan, yung mga heavenly bodies na sinasabi natin ay mahuhulog. Ang araw at ilang pang mga planeta ay madidisalign sila, magkakaroon ng pagkawasak. Doon sa binasa ko sa internet, mayroon na pong claim ang mga astronomers na ang ating mga planeta, nakalimutan ko kung anong planeta, nagkaroon na ng disalignment doon sa kanyang orbit. Ibig sabihin, nung magkaroon ng disalignment, mga kapatid, ibig sabihin, humihina na yung puwersa ng magnet mula sa araw. Kaya hindi tumatalsik ang planeta kasi hinuhold ito ng magnet ang araw. Ngayon, mula sa malayo ay nakita ng mga astronomers na yung sun na pinagkukunan ng magnet na nakalagay sa gitna ng solar system na pinaiikutan ng 9 na planeta, ito yung nagho-hold sa mga planetang ito. Nakita nila na yung sun ay maraming craters, yung guwang, yung malalaking butas na nawasak. Ang dahilan ng pagkawasak ng mga pagkakaroon ng mga malalaking butas ng sun, yung kanyang surface, ang dahilan ay yung frequent explosion
ng hydrogen bomb. Yung hydrogen, sumasabog kasi napakainit talaga ng araw. So, panay ang pagsabog na lumilikha ng malalaking guwang. Kaya mula sa malayo, nakikita nila yung mga spots na doon sa planeta. So, mayroong mga dark spots na likha ng malalaking guwang. Siyempre, pag malayo, ang tingin mo mula sa malayo, maliit. Pero pag lumapit ka, malalaking guwang yun, masyado, malalaking butas na nalikha. At mga kapatid, ang planet, yung sun, ang surface niyan, yung labas niyan, nababalutan niyan ng magnetic field, yung surface ng sun. So, yung magnetic field na ito yung nakalatag doon sa solar system na siyang nagko-control yung magnetic force na yan, nakalatag yan na kinokontrol niya lahat ng mga planeta. At ang planeta na nagka-counter ng kanyang magnetic force ay saktong-sakto doon sa pagkapit niya sa magnet na galing naman sa sun para huwag siyang lalapit at huwag din siyang tatalsik. Sakto. Kung nakakita na kayo ng experiment ng bula na mayroong magnet dito, pagkatapos sa gano'n, pinapaikot yun, umiikot lang yung bula na yun. Ang nagpapaikot doon, yung magnet. Ang pagkakaikot niya doon, sakto lang siya doon. Hindi siya tumatalsik kasi yung force niya, sakto lang. No. So, ganoon ang sitwasyon. Ang nakakatakot, mga kapatid, dahil nga sa frequent exclusion ng hydrogen, nasisira yung nakalatag na magnetic field doon sa sun. Nasisira kasi panay ang sabog. So, pag sumabog na yung surface ng sun, sira siyempre yung magnetic force na yon. Pag nabawasan na yung pwersa ng magnet, ang resulta niyan, mababawasan na rin ang pwersa ng paghuhold niya doon sa mga planeta. At kapag nagpatuloy ng pagsabog, mga kapatid, mawawala na ito ng hold. At ang tendency pag wala ng magnet na humihila dito sa mga planetang ito, ang tendency niyan ay bibitaw ang mga planeta. Imagine niyo magtalsikan yan. Magliparan yan. Kaya ang sabi dito, na nakita niya nahulog ang mga bituin. Mga kapatid, wala pong tigil na sumasabog ang sun. At ang sabi rito, sa panahon iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan. Ibig sabihin dahil sabog ng sabog, ang sun, mababawasan yung kanyang flare, yung kanyang apoy, yung kanyang liwanag. Kasi guwang na. Puro na malalaking butas. So, mababawasan yung kanyang liwanag. Kaya, saktong-sakto ang sinasabi ng Biblia na hindi na magbibigay ng liwanag ang sun at saka yung buwan. At sinasabi ng science, nakita nila sa malalaking teleskopyo, marami ng spots ang sun. Mayroong correlation. Ang sinasabi ng Bible at yung kiniklaim naman ng mga scientist. Pag gano'n ang mangyari na walang tigil sa pagsabog, ang tendency talaga, mga kapatid, ay magdidilim ang liwanag ng sun. At kapag nagdilim ang liwanag ng sun, of course, ang moon, ang buwan, mawawala na rin ng liwanag. Kasi hinihiram niya lang yung kanyang liwanag mula sa araw. Walang sariling liwanag ang buwan. Nanghihiram lang siya ng liwanag. Pagkatapos, yung liwanag na mahihiram niya, ipinupukol niya rin papunta dito sa earth. Para siyang salamin. Iharap mo yung salamin mo sa araw, magre-reflect yun papunta doon sa ibang direksyon. So ngayon, kung wala na siyang mahiram na liwanag,
Eh di, ano pang liwanag ang ipupukol niya? Ano pa yung liwanag na ibibigay niya dito sa earth? Wala na rin po. Kaya nga sabi ko, itong banal na kasulatan ay merong correlation sa sinasabi sa pag-aaral ngayon ng mga scientist. Kaya mga kapatid, alam niyo ba, ang Earth, yung solar system natin na kinabibilangan ng 9 na planet at iba pang mga heavenly bodies, isang solar system lang yan. Tayo ay nasa gitna ng malawak na universe. Ang solar system natin, mayroon pang other solar system. Maraming bilyon-bilyong solar system pa. Doon sa maraming solar system na yon, ang Earth ay nakalagay lang siya sa isang solar system. Na-imagine nyo? Yung universe napakalaki. Parang ito halimbawa itong church natin. Yung individual sa atin, kayo yung mga solar system. Marami. Nakapaloob ka sa isang malaking universe. Ibig sabihin, ang universe ay hindi mo na pwedeng i-measure. Hindi mo na pwedeng masukat yon. Hindi mo na ma-imagine kung gaano kalawak ang universe. Napakagaling ng ating Panginoon. Isang maliit lang tayong tuldok doon sa laki ng universe. Ang ibig sabihin nito, ang solar system na kinabibilangan natin, kasama nito, mayroon tayong isang galaxy, nakalimutan ko yung galaxy natin. Ang maliit na solar system na yan, na kinabibilangan pa ng ibang mga heavenly bodies, yung ibang mga planeta, may mga moon na umiikot din sa mga planet na yon. Sa Jupiter, may maliliit na mga moon na umiikot. Ang moon ng Earth ay isa lang. No. Sa iba, marami. No. Yung lahat ng yan, itong solar system, kapag narating na ng sun ang kanyang limitasyon, pag sumabog na ng sumabog, wala na, mga kapatid, ang ibig sabihin nito, ang solar system natin mawawasak na. So wala nang magnet. Wala na. So pag wala ng magnet, ang tendency ng mga heavenly bodies, lalo na yung ating earth, magtatalsikan na yan, magtatalbugan na yan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi dito, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Mga bituin, mga kapatid, mga planeta yan. Malalaking planeta yan, pero mahuhulog na. Hindi yan bituin na parang ganun lang kalaki. Malalaking planeta yan na dependent sila sa magnet ng bawat isa. Ngayon, kung mawawala na siya ng magnet, mawawala na po yung pagkakahold niya. Kaya nga, ang sabi ng scientist, mayroon na silang nakita ngayon na planeta na nagkaroon na ng disalignment. Disalignment. So, pag mayroon ng disalignment, ibig sabihin, mayroon ng certain force o dami ng force ng magnet na nabawasan kasi na-disalign na siya ng konti, nagalaw na ng konti. Mga kapatid, darating ang panahon ng solar system mababago. Kung familiar kayo sa computer, ibig sabihin para siyang hard disk, ipoformat siya. Babaguhin. So pag na-format siya, i-format mo na yung hard disk, yung dating data ng hard disk, wala na. Bago na siya. At kapag na-format na bago na siya, yung old image, old heavenly bodies, wala na, bababa na ang bagong Jerusalem. Mula sa tahanan ng ating Panginoon, mula sa langit. Bababa na yon, at pagbaba,
sa kalagitnaan natin, ang sabi rito, ang tabernakulo kasama roon, hindi na tayo sasamba sa lumang tabernakulo kung hindi bagong tabernakulo na ang ating pagsasambahan. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, kung ngayon tayo ay sumasamba dito sa church natin at ang nasa harapan natin ay ang cross na kahoy, ang Bible, altar, pagdating ng panahon, pagbaba ng bagong Jerusalem, si Jesus Christ na ang naririyan. Amen? Bagong tabernakulo. Hindi titira ang Panginoon sa luma. Babaguhin niya ang lahat. Titirhan ng Panginoon ang bago. Kaya ang sinasabi niya, yung tinatawag na bagong Jerusalem, sentro ng kanyang kapangyarihan, sentro ng kanyang kaluwalhatian, bababa mula sa langit. Amen, mga kapatid? So ito yung pag-asa nating mga Kristiyano, mga mananampalataya. At ang masarap nito, mga kapatid, ang sabi po rito, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Nasa atin na. Siya ay maninirahan kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. Wow! Sabik ako sa panahon na yan. Hindi ko alam kung nasasabik din kayo. Gusto kong maranasan ang panahon na yan. Kaya ang aking pakiusap talaga sa Panginoon, i-guide ang buhay natin. I-guide tayo sa tamang landasin. Nang sa ganon, makarating tayo sa pangako na ito ng ating Panginoon. At ang sabi rito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, wala ng pagluha. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, wala ng problema, wala ng konsumisyon, unang pagtangis man, unang kirot man, wala ka ng sakit na mararamdaman, hindi ka na iiyak, wala ka ng problema, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Very clear, ang unang mga bagay ay lumipas na. Kaya nga sinasabi ko, ang buong solar system, ipopurmat ng Panginoon yan, babaguhin yan. Kaya hindi lamang yung ating titirhan ang babaguhin, pati yung kondisyon ng ating buhay babaguhin ng ating Panginoon. Lahat-lahat ng bagay ay babaguhin. Yung titirhan natin, bago, hindi luma. Hindi lumang daigdig. Bago ang ating titirhan. Ang kondisyon ng ating buhay, bago rin. Sa lumang daigdig, tayo umiiyak, tayo namamatay. Tayo ay nagugutom. May luha. Sa bagong daigdig, mga kapatid, lahat ng karanasan natin sa lumang daigdig, hindi na po natin mararanasan sa bagong daigdig. Palakpakan natin si Lord John. Yan po yung promise ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ko, dito sa relihiyon, mga kapatid, ang itinuturo nito ay buhay na walang hanggan. Kaya nga, hindi po sayang yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi sayang ang pag-join natin ng reliyon sapagkat mayroon pong pangako si Lord sa ating lahat. Hindi sayang ang inyong paglilingkod, hindi sayang ang inyong pag-offering, hindi sayang ang inyong pag-upo, hindi sayang ang inyong pagpapagal, ang mga pagod sa paglilingkod, hindi sayang ang inyong pagluha, sapagkat lahat ng yan susuklian ng ating Panginoon. Pagdating ng panahon, wala ka ng gutom, wala ka ng pagluha. Buhay na walang hanggan para sa ating lahat. At yan ang pag-asa na atin pong gustong mangyari. Hihilingin natin kay Lord na 2017 ay bagong pag-asa sa ating lahat. Walang konsumisyon, walang tampuhan, walang galit-galit. Lahat pag-ibig ang pairalin, unawa ang pairalin.
pagmamahalan, pagkakapatiran, walang nagagalit, walang nangungonsume. Sa halip, i-extend natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. Nagkakasala man yan o hindi nagkakasala yan, mahalin natin sapagkat mahal ng Panginoon yan. Huwag tayong mapaghatol, huwag tayong mapagkundina sapagkat hindi po tayo matuwid. Tayo rin ay nagkakasala. Sa halip, katulad ng Panginoon, tayo po ay mag-extend ng pagmamahal kung paano minahal din tayo ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Ito po ang dapat na umiral sa ating lahat. Itong 2017, magsimula po tayo. Kung mayroon tayong mga pagkukulang sa ating Panginoon, mamaya mayroon tayong pagkakataon, hindi na po tayo magsusunog. Kasi kung minsan magsunog tayo dito, wala rin eh. Ang gagawin po natin, ikumpisal natin kay Lord ang lahat ng ating mga pagkukulang, mga negative thought na nasa atin. Kumpisal natin sa Kanya at sabihin natin, Panginoon, huwag na pong umiral itong 2017. Sa halip, ang umiral ay kapayapaan. Unawa, pag-ibig ang siyang umiral sa puso nating lahat. Happy New Year po. God bless you.